Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa mahalagang balita, International Criminal Court o ICC hindi malilinlang ng political theatrics ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang naging pahayag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega matapos aniyang sabihin ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea sa harap ng mga huwes ng ICC na political persecution ang dahilan kung bakit nasa ICC ngayon ang dating presidente. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Walang puwang sa International Criminal Court ang ginagawang political drama ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, nakatuon ng ICC sa legal at factual na issue at ang political circus ng kampo ni Duterte ay hindi kakatigan ng International Tribunal. Katunayan, nagmukaan niyang amateurish si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea nang sabihin ito sa harap ng ICC judges na political persecution ang dahilan kung bakit nasa ICC ngayon ang dating presidente kaysa harapin ang akusasyon sa kanya. Sabi pa nila Union Solon, imbis na kunin ang simpatya ng publiko at ilayo ang atensyon sa kinakaharap na kasong crimes against humanity, ay dapat magpresenta na lang sila na isang matibay na argumento at depensa. Mariin din niyang binatiko sa mga nagsasabi na ang paglilitis ng ICC ay pag-atake sa soberanya ng Pilipinas. Kaya anya iniyakyat ito sa ICC dahil walang makuhang hustisya ang mga biktima ng war on drugs noong nakaupo si Duterte. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Samantala, nagsasagawa na ng dokumentasyon ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG kaugnay sa mga ipinapakalat ng mga fake news sa social media. Ito ay may kaugnayan sa usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa International Criminal Court o ICC na para dinggin ang kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at Concurrent PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, tukoy na aniya ang mga nagpapakalat ng fake news at disinformation. Panawagan ng PNP sa publiko na wag nang sakyan ang usapin lalo na sa pansariling interes dahil sa halip na kumalma ang publiko ay lalo pang pinalalala ang sitwasyon.
Muli namang iginiit na Fajardo na ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa dating Pangulo ay bahagi ng kanilang mandato at bilang pagtalima na rin sa kahilingan ng Interpol na matagal ng katuwang ng PNP sa pagpapatupad ng batas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagbabalik ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC, maaaring ang 20th Congress na ang magdedesisyon. Ito ay sa gitna ng mga pahayag ng ilang mga kongresista na suportado o bukas sila na maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Nympha Asuncion. Pinapaubaya na ni Alianza Senatorial Candidate at Senate Majority Leader Francis Tolentino sa susunod na Kongreso o sa 20th Congress Senate ang pagdedesisyon kung dapat na bang bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ito'y sa gitna na rin ng mga pahayag ng ilang mga kongresista na suportado o bukas sila na maging miyembro muli ng ICC ang Pilipinas. Ayon kay Tolentino, kailangan magkaroon ng collegial decision tungkol sa usaping ito. Kasama rin na niyang dapat magdesisyon sa paksang ito ang Department of Foreign Affairs o DFA. Matatandaan kumala sa Pilipinas sa Rome Statute o ang kasunduang bumubuo sa ICC noong March 2018 at ganap itong naging epektibo noong March 2019. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Tolentino. It should be revisited by the 20th Congress. I would rather have the next Congress and the DFA initiate any move that would lead to that. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, presyo ng bigas patuloy na bumababa dahil sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price. Ayon sa Department of Agriculture o DA, mula sa 64 pesos kada kilo na presyo ng imported rice ngayon ay nasa 49 pesos na lamang ang kada kilo nito. Ang detalye ng balita mula kay Mary Ann Bastasa. Naniniwala ang Department of Agriculture na naging epektibo ang pagpatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bigas para tuluyang mapababa ang presyo ng imported na bigas sa merkado. Ayon sa DA, mula sa 64 pesos kada kilo na presyo ng imported rice bagong MSRP, ngayon ay nasa 49 pesos na lamang ang kada kilo nito, alinsunod na rin sa MSRP noong Marso 1. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., posible pang bumaba ang MSRP bago matapos ang Marso kung patuloy na bababa ang pandaigdigang presyo ng bigas at manatiling matatag din ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa ngayon, bumaba na rin ang landed cost ng imported rice mula Vietnam na humigit kumulang $490 kada metro tonelada. Kaugnay nito ay tiniyak naman ni Secretary Chu Laurel sa publiko na ang pagbaba ng presyo ng bigas sa taripa ay hindi makakaapekto sa taunang 30 bilyong pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP na sumusuporta naman sa mga magsasaka. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Speaker Martin Romualdez ipinagmalaki ang bagong planta ng biological fertilizer na gawang Pilipino. Kaugnay nito, inaasahan aniya ang mas magandang kita para sa mga lokal na magsasaka at matatag na supply ng pagkain. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Inaasahan na ni House Speaker Martin Romualdez ang mas magandang kita para sa mga lokal na magsasaka at matatag na supply ng pagkain kasunod ng pagbubukas ng planta ng biological fertilizer na gawang Pilipino. Ipinamalaki na leader ng Kamara ang anyay game changer na yugto sa kasaysayan ng agrikultura ng Pilipinas. Ang naturang bio and fertilizer ay ginawa ng mga siyentipiko na UP Los Baños at malaki ang maitutulong para mapababa ang pag-asa ng bansa sa chemical fertilizer na magpapabuti sa soil health at makakabawas sa gas
pwesto sa pagsasaka. May kakayanan ng planta na makaproduce ng 7,000 metric tons ng bio-N kada taon na sasapat para sa pangangailangan ng bawat magsasaka ng bigas at mais. Apela naman ng House Speaker sa policymakers at business leaders na mamuhunan pa sa sektor ng agrikultura dahil ang matatag na agrikultura ay magpapalakas sa anya sa ekonomiya at komunidad at buong bansa. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, naglabas na ng mga panuntunan ang Energy Regulatory Commission o ERC hinggil sa paniningil at pamahagi ng Green Energy Auction Allowance o GEA All Fund. Ito ang supply ng kuryente na magmumula sa renewable energy gaya ng solar, hydro, wind at geothermal sa ilalim ng Renewable Energy Payment Agreement o REPA. Isinapinal ng ERC ang naturang panuntunan matapos ang serye ng konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao na layong tiyakin ang patas at tamang paniningil ng green energy auction suppliers sa on-grid consumers. Sinabi pa ng ERC na bagaman kapwa sinusuportahan nito ang renewable energy, magkaiba ang panuntunan para sa GEA All Fund sa Feed-in Tariff Allowance o FIT-All Fund. Nababayaran ng FIT-All ang renewable energy supply sa ilalim ng FIT program habang ang nasisingil na GEA All Funds naman ay napupunta sa mga developers sa ilalim ng Green Energy Auction Program o GEAP. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 4,000 benepisyaryo na kinabang sa People's Caravan ng National Housing Authority o NHA sa Cavite at Navotas City. Layo ng caravan na magbigay serbisyo ang 22 ahensya ng gobyerno na nakiisa para tulungan ang mga dumalo sa kanilang mga problema. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nasa higit 4,000 individual ang natulungan ng National Housing Authority sa ikinasalitong 2 People's Caravan sa 13 Martires sa Cavite at Navotas Home sa Navotas City. Ang caravan ay inisyatiba ni NHA General Manager Joe Bentay na layong dalhin ng iba't ibang programa at serbisyo ng gobyerno at ilapit ito sa mga benepisyaryo at kanilang pamilya sa mga karatig na komunidad. Pinangunahan naman ni NHA Assistant General Manager Alvin Feliciano ang isinagawang caravan kung saan 22 ahensya ng gobyerno ang nakiisa at nagbigay ng serbisyo. Kabilang dito ang job fair na inaugurasa ng DOLE, ang DMW naman at OWA ay nagsagawa ng orientation seminar tungkol sa mga programa at serbisyo para sa mga OFW, financial awareness at pagsasanay sa maliitang negosyo. Nagbenta rin ng murang farm-to-market na produkto at bigas sa pamamagitan ng Kadiwa ang Department of Agriculture habang nagbigay naman ang DICT ng libreng on-site internet at wifi, pati na rin ng orientation ukol sa eGov Super App. Samantala, nagbigay rin ng libreng consultation at notarial services ang Public Attorney's Office. Mula sa NHA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na taasan ang subsistence allowance ng mga sundalo sa 350 pesos mula sa dating 150 pesos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, matagal nang tinatalakay at naaprubahan ang umento sa subsistence allowance at sa katunayan ay nakapaloob na ito sa pambansang pondo para sa taong kasalukuyan. Binigyang din ni Padilla na ang kanilang patuloy na pagsusulong sa kapakanan ng mga sundalo ay patunay lamang ng kanilang pangako na itaguyod ang kabutihan para sa mga ito. Ayon pa kay Padilla, higit na binibigyang pansin ng pamahalaan ang mga sundalong nasa frontline at pagkilala sa mahalagang papel ng mga ito upang tiyakin ang seguridad ng bansa.
Dagdag ni Padilla, nananatiling prioridad ng AFP ang pagbibigay ng nararapat na suporta para sa kanilang mga tauhan dahil ang kanilang lakas at kahandaan ang ambag sa pambansang seguridad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, iginiit ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na naayon sa Bangsamoro Peace Agreement at Bangsamoro Organic Law ang pagpapalit ng liderato ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang tinuran ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. makaraang pangunahan ang iftar o breaking of the fast para sa 19 na base commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Tinalakay ni Galvez sa mga base commander na bahagi ng nagpapatuloy na normalization program ang pagpapalit sa liderato ng BARM na nakasalig sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Magugunitang nagsumite ng pagbibitiw ang dating BARM Interim Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tutukan ang nalalapit na kauna-unahang parliament elections sa Oktubre. Kasunod nito, sinabi ni Galvez na nagpahayag ng suporta ang mga naturang base commander ng MILF sa liderato ng bagong Interim Chief Minister na si Abdul Rauf Makakwa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Internal Revenue o BIR nanalo sa kaso laban sa 5 Chinese nationals na konektado sa isang malaking iligal na operasyon ng sigarilyo. Ang nasabing kaso ay bahagi ng pinakamalaking pagsalakay na ikinasa ng BIR laban sa mga iligal na sigarilyo noong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue o BIR na kinatiga ng Department of Justice ang 5.7 billion tax evasion case na isinampa nito laban sa 5 Chinese national na konektado sa isang malaking iligal na operasyon ng sigarilyo. Ayon sa BIR, ipinasa na ng DOJ ang 2 criminal informations kaugnay ng kaso sa Court of Tax Appeals noong March 13. Ang kasong ito ay parte ng pinakamalaking raid na ikinasa ng BIR laban sa mga iligal na sigarilyo noong 2024. Ayon naman kay Commissioner Lumagi, ang panalong ito ay patunay ng kanilang dedikasyon na mapanagot ang mga negosyanteng sangkot sa iligal na bentahan ng sigarilyo. Sa ngayon ay ipinahanda na anya ng Court of Tax Appeals ang mga warrant of arrest laban sa mga negosyante. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga produkto ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs ng Isabela ibinida sa Foodex Japan 2025. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Natulungan na maadaan ti connection iti Japanese market dagiti micro, small and medium enterprises wenno MSMEs ti probinsya ti Isabela. Kalpasan na nakipasat iti Foodex Japan 2025 ti kadakkelan a food and beverage trade show iti entero Asia. Iti upat nga aldaw nga aktibidad iti Tokyo, Japan dimalan iti business matching, market exposure ken trade negotiations ti delegasyon ti Isabela tapno maiyawis da dagiti produkto da kas kuma kalamansi juice,
okra chips, cornix, kan gourmet tuyo. Sumagmamanong agagatang tinangyab kas ti ayat da ama pasarun mon pay dagiti panagsasarita para iti product distribution kan retail placements. Sigun kinite si Isidro Gitiring, ti Division Chief, ti Business Development Division, ti Department of Trade and Industry Isabela, babaon da iti nga international exposure na idumdum mga oportunidad tinaipaay kadagiti MSMEs ti probinsya tapnon maadda-anda ti kapadasan iti panakinegosasyon kadagiti global buyers. Impasigurado na met at tarabayan da dagitoy kadagiti sumarunupay nga addang tapno masigurado nga agtuloy kat agturong iti long-term business opportunities daytoy nga inisyal nga addang. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. Mga pulis sa Abra handang manilbihan bilang electoral board sa halalan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Monar. Impeksa ni Commission on Elections Abra, Election Supervisor Attorney Raymond Solbita, ang nakasagana nag-agserbi sa Electoral Board agati kaming ti pulisya ti kanito nga agbabawi agati manursuro iti madanen at 2025 midterm elections. Kinuna ni Solbita manarimaan iti panagsanay agati manursuro nga agserbi sa Electoral Board iti Bangged Abra. May pasidong matlang iti training agati kaming ti pulisya tapno adati nakasaganang mangsukat kadagati back out manursuro. May suro ka nagatig balin nga electoral board iti umno nga wagas iti parangaramat ken parang operate iti automated counting machines. Kabayatan na impegsa ni Attorney Solbita, amang namnama na ito'y asa na may raman iti Abra iti red category iti umadanin nga eleksyon, gapot no mapasamak na ito'y kat mabalin nga mangipakita asan nga kabalan ti pulisya ken Copelec ang mangpatalinaed iti Lina ken Kapya iti probinsya ti Abra. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dakoy naman natin ang Virac. Kampanya sa pagmamahal at pagprotekta sa karagatan, idinaan ng Coast Guard Catanduanes sa Color Fun Run. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Naging matayong po ang kinundusir na Color Fun Run kan Coast Guard Station Catanduanes na may temang Run with PCG to see the colors of the sea. Ginibo ang aktibidad sa kalabaan kan Imelda Boulevard, Barangay Santa Cruz, Virac, Catanduanes, gikan sa Virac Port. Ang aktibidad ang parte kan pre-anniversary activity sa selebrasyon kan 26th founding anniversary kan Coast Guard District Bicol. Sentro kan naging tema ang pananagutan kan PCG sa maritime safety, environmental protection as in community engagement. Nagserbi man na simbolo ang aktibidad kan papel kan PCG sa pagmantinir kan salbado asin malinig na kadagatan. Pigshare tuman kan ahensya na permisin ng preparados sa indang mandato urog na sa maritime safety, security, law enforcement, environmental protection asin humanitarian assistance. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Cebu City wagi sa Sivira 2025 na maaaring maging huling pagsali ng Negros Oriental at Siquijor bago magsimula ang athletic meet sa Negros Island Region. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
Gipasidunggan isip overall champion ang Cebu City Schools Division sa bagong natapos nga 2025 Central Visayas Regional Athletic Association kun CVRA. Kinihuman nakalangkat sila og 105 ka gold medal, 89 ka mga silver ug 73 ka bronze medal. Kaduhang ganti ang Bohol Province gisundan sa Cebu Province, Dumaguete City, Mandaue City, Tagbilaran City, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Bayawan City ug Toledo City. Sila ang top 10 sa 20 ka mga schools division nga nagsangka sa CVRA dito sa Bayawan City, Negros Oriental gikan atong Marso 11 ngadto Marso 16 tuig 2025 diin ang mananaog mo imo representar sa rehiyon sa palarong pambansa sa Ilocos Region. Mauna usab kini ang katapusang hosting sa Bayawan ug Negros Oriental nunot sa ilang hingpit nga pagtapon sa Negros Island Region kauban sa Negros Occidental ug Siquijor Province. Ang CVRA lakip sa major program sa Department of Education dinhi sa Central Visayas Region. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. 80th Victory Day celebration on the liberation of Panay, Guimaras, and Romblon, gugunitain ng mga veterano sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Iloilo City ngayong Martes. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante. Sa Marso 18, liwat nga magatililipo ng mga veterano kag ilang mga himata sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine agud dumdumon kag sa ulugon ng Victory Day ukon ang kahilwayan sang Panay, Guimaras kag Romblon batok sa puwersa sang Hapones ikaduha nga inaway pangkalibutan. Suno kay Miss Hatred Fermantes, Shrine Curator, may ara sang programa sa Marso 18 nga ginhanda para sa ika-80 nga Victory Day celebration sa Balantang. Masugod ini sa isa ka misa nga pagasundan sang wreath-laying ceremony, pagsumpa sang Pledge of Patriotism kag ang pagpirma sa Wall of Patriotism. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang dinapit sa programa. Sa hapon sang Marso 18, may ara sang libre nga medical consultation para sa mga veterano sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Kag ang unveiling naman sang World War II Historical Exhibit sa Iloilo Provincial Capital. Antes sini may ara sang konsyerto nga ginhiwat kung sa diin nag-perform ang banda sang Philippine Army kag sang Police Regional Office 6. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 11, mas paunlarin pa ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Davao Occidental. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Nagpahigayon o nagkadaiya nga proyekto ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11. Pinaagi sa Pantawid Pamilya Pilipino Program con 4Ps o Enhanced Support Services Intervention o ESSI strategy alang sa mga mananagat sa Barangay Mabila o Barangay Tukal sa Sarangani, Davao Occidental nga mas gila isip Balut Island. Sumala sa DSWD 11 tumong sa mga proyekto o sa maong mga proyekto nga magpabili ng suporta sa ilang panginabuhian nga dugay ng nagunang tinubdan sa mga residente sa barangay. Tungod niini, gilusad ang 4Ps ESSI project aron nga matabangan ang mga mananagat pinaagi sa paghatag og cash grants aron nga makapalit og mahinungdanong kagamitan sa pagpangisda sama sa lambat, paon ug ang pagpamingwit. Nagpasalamat usab ang mga benepisyaryo sa suporta nga ilang nadawat nga matod nila dakong tabang kini sa ilahang panginabuhian. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao.
Dakoy naman natin ang Butuan. 25 milyong fingerlings maaaring maisupply ng karaga sa Mindanao sa sisimulang multi-species hatchery na proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Caraga. Narito si Jocelyn Morano para sa balita. Public consultation sa Implementing Rules and Regulations kon IRR sa proyektong multi-species hatchery sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BIFAR Caraga didto sa Barangay Ataatahon na Sipit Agusan del Norte gipahigayon. Subay kini sa nakatakdang pagsugod sa operasyon ning tuiga. Gihisgutan ang palisiya sa pagpadagan og saktong pagdumala sa proyekto ingon man mga himuong pagbansay sa pag-turnover unya sa pagdumala ngadto sa LGU na Sipit human ang duha ka tuig nga implementasyon. Gilauman sa BIFAR Caraga ang pagbaton sa 25 milyones ka produksyon sa fingerlings nga mamahimong makasupply di lang sa Caraga Region apan intero Mindanao. Una nang gianunsyo sa BIFAR Caraga nga dunay 5 ka mga LGU sa Agusan del Norte ug Surigao del Norte ang benepisyaryo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency kon Fish Corps project. Gibutyag sa BIFAR Caraga Regional Director nga si Omnia Aulama nga ang proyekto mutubag sa panginhanglanon sa komunidad isip alternatibo sa panahon nga gidili ang pagpangisda sa kadagatan. Ang Fish Corps project ipatuman sulod sa 7 ka tuig pinunduhan sa World Bank. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ang ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba ng 15% ang budgetary support ng pamahalaan sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs noong taong 2024 na umabot lamang sa 139 na bilyong piso mula sa 163.5 bilyong piso noong 2023. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang pagbibigay ng subsidiya sa mga GOCC ay bahagi ng estratehiya ng pamahalaan upang matustusan ang kanilang operasyon lalo na kung kulang ang kanilang kita. Noong 2023, sinimulan na ng Administrasyong Marcos ang pagbabawas sa mga subsidiya bilang bahagi ng fiscal consolidation upang mapababa ang budget deficit sa kabuang utang ng bansa. Sa kabila ng kabuang pagbaba ng subsidiya, tumaas naman ang suporta sa mga pangunahing non-financial GOCCs na umabot sa 75.41 bilyong piso ngayong taon, 28% na mas mataas kumpara sa 74.7 bilyong piso noong nakarang taon. Ito ay katumbas ng 69% ng kabuang subsidiya. Samantala, halos 27% ng subsidiya o humigit kumulang 38 bilyong piso ang inilaan sa iba pang korporasyong pag-aari ng gobyerno, malayo sa 88.2 bilyong piso noong 2023 na may 57% pagbaba. Ang natitirang 5.58 bilyong piso ay napunta sa mga institusyong pampinansyal ng gobyerno na may halos 9 na ulit na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Sa talaan ng mga ahensya, nanguna ang National Irrigation Administration o NIA sa nakatanggap ng pinakamaraming subsidiya noong 2024 na umabot sa 71.21 bilyong piso. Pangalawa, ang National Food Authority o NFA na nakatanggap ng 11.25 bilyong piso. Samantala, pumangatlo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na may 9.6 na bilyong pisong subsidiya
bumaba ng 81% mula sa 50.75 bilyong piso noong taong 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa 56.48% ng tapos ang konstruksyon ng Passenger Terminal Building o PTB ng Daniel Romualdez Airport sa Tacloban City. Positibo ang Department of Transportation o DOTR na matatapos ang proyekto sa Abril taong 2026. Kapag nakumpleto na ang pag-upgrade sa terminal, magiging mas komportable at maayos ang paglalakbay ng mga pasahero. Pinahuhusay rin nito ang koneksyon sa pamamagitan ng pagtanggap ng parehong domestic at international flights na mag-uugnay sa Tacloban sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa ibang mga lugar sa mundo. Ininspeksyon na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang progreso ng bagong passenger terminal building. Binigyan diin pa ni Dizon ang pangako ng DOTR sa patuloy na pag-upgrade ng mga regional airport sa buong bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na ang bagong patakaran ng Privatization Council o PRC ay layong pabilisin ang pagbebenta ng mga hindi na ginagamit o hindi kumikitang ari-arian ng gobyerno. Ayon sa kanya, makatutulong ito upang makalikom ng karagdagang kita na hindi mula sa buwis at sabay na magbubukas ng pagkakataon para sa mga karaniwang Pilipino na makabili at mamuhunan sa mga ari-arian ng gobyerno. Pinaliwanag din ni DOF Undersecretary Catherine Fong na ang mga naturang ari-arian ay hindi nagbibigay ng kita sa gobyerno at sa halip ay nagdudulot pa ng dagdag gastos dahil sa kanilang maintenance. Alinsunod sa Executive Order o EO number 323, mas pinapalakas ng DOF ang mga hakbang upang madagdagan ang kita sa pamamagitan ng privatization. Ang PRC ang nangangasiwa sa lahat ng inisyatibo ng gobyerno ukol sa privatization habang ang Privatization Management Office o PMO naman ang humahawak sa pagbebenta ng mga ari-arian ng mga government-owned or controlled corporations o GOCCs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. kinaya ng Barangay Ginebra ang huling pagtatangka ng Token Tech 71-70 para gawing tabla ang kanilang serye 1-all sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nangunguna ang TNT 70-67 bago ang pagsisikap ni resident import Justin Brownlee sa huling yugto para ibigay sa Barangay Ginebra ang panalo. Ang huling score na 71-70 ay naging pinakamababang scoring game sa kasaysayan ng PBA Final Series simula pa noong Game 1 ng 2005 Fiesta Conference kung saan nanalo ang San Miguel laban sa TNT 74-66. Para kay Brownlee na nakapagrehistro ng 35 puntos, 11 rebounds, 2 tapal at 1 steal, naging susi para sa Gin Kings ang depensa. Sinabi naman ni Barangay Ginebra head coach Tim Cone na ipinakita lamang ng kanyang koponan ang kanilang determinasyon para matabla ang laro. Bukod kay Brownlee, nakapagtala din ng double-double si Scotty Thompson na may 16 na puntos at 12 rebounds bukod pa sa 7 assists at 1 tapal habang nakalikom ng 8 puntos at 8 rebounds si Japeth Aguilar.
Nakagawa naman si Rondae Hollis Jefferson ng 25 puntos, 15 boards, 2 assist, 2 tapal at 1 steal para sa talunang TNT, habang nagambag si Ray Nambatak at Roger Pogoy ng 14 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Kinuha ng Tropang Giga ang Game 1 ng Finals, 95-89. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ganadong naglaro si Jade Disquitado ng National University habang katapat ang University of Santo Tomas sa UAAP Season 87 Men's Volleyball Tournament nitong linggo. Dahil sa nais matalo ang UST, ibinigay ni Disquitado ang lahat para tulungan ang defending champion NU na talunin ang UST 16-25, 25-20, 25-21 at 29-27 sa kanilang unang pagtatapat simula pa noong finals nitong nakaraang season. Pinangunahan ni Leo Aringo ang Bulldogs sa nalikom nitong 13 puntos habang nagtapos si Disquitado na may 12 puntos at 16 na excellent receptions. Nagambag naman si Buds Budin ng 11 puntos habang nagdagdag si Peng Tagi Bolos ng 10 puntos. Malaking tulong din ang 21 excellent sets ni rookie setter Jeff Gallego bukod sa nagawa nitong 4 na puntos habang prinotektahan ni libero Jimwell Gapultos ang lapag sa pamamagitan ng 15 excellent receptions at 5 excellent digs. Nanguna naman si two-time most valuable player Josh Ibanez para sa UST sa nagawa nitong 17 puntos habang nakapagtala ng 16 at 15 puntos sina J. Rack de la Noche at rookie JJ Macam ayon sa pagkakasunod. Umakyat naman sa 61 ang record ng NU habang bumagsak sa 4-3 ang kartada ng Golden Spikers, katabla ang Ateneo Blue Eagles at Lasal Green Spikers sa ikatlong pwesto. Sa women's side, nakompleto ng National University ang sweep sa first round ng UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Nagawa ito ng reigning champion sa pamamagitan ng kanilang determinasyon para matalo ang University of Santo Tomas sa loob ng kapanapanabik na 5 sets, 23-25, 25-17, 19-25, 25-19 at 15-9 sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Pinangunahan ni Eliza Solomon ang Lady Bulldogs kung saan nakapagtala ito ng 24 na puntos galing sa 21 attacks at 3 blocks kasama pa ang 7 excellent digs. Hindi naman nagpahuli si Belia Belen kung saan nagtapos ito ng may 19 na markers, 17 excellent digs at 15 excellent receptions habang nakagawa ng 17 markers at 10 excellent digs si Vange Alinsug. Nagpakita naman ng kanyang gilas si playmaker Lams Lamina kung saan nakagawa ito ng 33 excellent sets para sa NU. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling walang talo ang Chris Cross sa 2025 Spikers Turf Open Conference pagkatapos lusutan ang Savoge 20-25, 25-13, 24-26, 25-19 at 15-11 sa larong ginanap sa Inares Sports Arena sa Pasig. Pahirapan ng panalo ng King Crunchers kung saan nagpakawala ng impresibong 36 na puntos si Mark Calado ng Savoge para maging 9-0 ang kanilang kartada sa torneo na may isang laban na lamang ang nalalabi sa elimination rounds. Pinamunuan naman ni Jude Garcia ang King Crunchers sa nagawa nitong 27 puntos kasama pa ang 11 excellent receptions habang nag-ambag si J-Ron Requinton ng 22 puntos galing sa 15 attacks, 5 kill blocks at 2 service aces bukod pa sa 6 na digs. Susunod na mga kalaban ng Chris Cross ang eliminated ng Navy Sea Lions para isara ang double round eliminations ng torneo. Nagliyab naman si Calado ng may
32 attacks at 4 na kill blocks para kunin ang conference high na 36 na puntos. Subalit nasayang ang kanyang effort dahil bumagsak sa 5-4 ang record ng Savage, ngunit sapat naman ito para sa ikatlong pwesto sa team standings. Sa isa pang laban, bumangon ang defending champion Signal mula sa kanilang pagkatalo sa Criss Cross sa pamamagitan ng pag-sweep sa PGJC Navy 25-19, 25-15 at 25-15. Mula sa pambihirang 6 na puntos na kontribusyon sa huling laro, nagliyab si Louie Ramirez sa laban kung saan nakapagrehistro ito ng 16 na puntos kasama pa ang 9 na excellent receptions. Nagambag naman sina Steven Rotter at Vince Abrot na kapwa nakagawa ng 9 na puntos habang nagdagdag si JM Ronquillo ng 7 puntos para sa HD Spikers. Tatapusin ng Signal ang kanilang kampanya sa elimination round laban sa Alpha Insurance Protectors. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso. Chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, update muna tayo sa mga ganap sa loob ng bahay ni Kuya dahil lumabas na ng bahay ni Kuya ang kapuso star na si Mavi Legaspi sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nitong weekend. Ilang araw ding nanatili sa bahay ni Kuya ang kakambal ni Cassie Legaspi kung saan mas nakilala pa niya ang ugali at personalidad ng bawat celebrity housemates. Nagpasalamat naman ito sa pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Kuya para makasama sa loob ng Big Brother house ang kanyang girlfriend at isa sa mga housemates na si Ashley Ortega at isa si Mavi sa mga host ng iconic reality show at naging house guest nga pansamantala bilang parusa nang matalo sila ng kanyang mga co-hosts sa ginawa nilang task kasama sina Gabby Garcia, Melay Cantiveros at Alexa Ilacan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika, for today, ini-reveal ng heartthrob actor na si David Licauco ang patungkol sa kanyang showbiz career at ang pagiging business owner. Ibinunyag ni David sa isang online interview na kumikita ito ng tumataginting na aabot sa 50 million pesos sa loob ng isang taon. Nagawa raw yan ng aktor dahil sa kanyang mga naging diskarte. Ano nga ba itong mga diskarte na ginawa ni David? Ito daw ay ang mga naging proyekto nito bilang artista, pati na rin ang mga negosyo niyang restaurant at construction. At chinika pa ng aktor na nag-enroll siya
sa London Business School kung saan nakilala niya ang kanyang mentor na nagturo sa kanya ng quote-unquote self-awareness. Bukod dyan ay inalala rin niya yung mga naging kabiguan niya o failures sa negosyo. Pero binigyan din niya na quote-unquote, failure does not define us. Nang tanungin naman si David kung paano niya pinapalago ang mga kinikita niya sa acting career at negosyo. Ang say niya, quote-unquote, actually lahat ng kinikita ko sa showbiz, I try my best to invest sa business. Yan ang ibinahaging business mindset ni David sa nasabing online interview. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika, for today, ginunita ng veteran actor na si Albert Martinez sa pamagitan ng social media ang ika-10 death anniversary ng kanyang asawang si Lizelle Martinez. Ibinahagi ni Albert sa kanyang Instagram story ang mga video clips na kuha mula sa pelikulang pinagsama nila ni Lizelle ilang taon na ngayon ang nakararaan. Walang isinulat na caption si Albert sa kanyang mga post pero maraming nagkomento rito at nagsabing patuloy nilang ipagdarasal ang kapayapaan ng kaluluwa ng kanyang asawa pati na ang kanilang pamilya. At sumakabilang buhay nga itong si Lizelle noong Marso 14 taong 2015 sa edad na 47 matapos makipaglaban sa breast at lung cancer. Inalala rin ng mga anak ni Albert na sina Aliana, Alisa at Alfonso Martinez ang araw ng pagkamatay ng kanilang ina. Sa kanyang Instagram page, nirepost ni Alfonso ang post din ng kanyang kapatid na si Alisa. At nagsimula nga ang showbiz career ni Lizelle sa edad na 4 gamit ang screen name na Annalisa. Ilan sa mga pelikulang nagawa niya ay bilang child actress ay ang Portrait of Angel noong 1971, Lizelle at ang Seven Hoods noong 1971, Europe Here We Come ng kaparehong taon, na sinundan ng Pinocchio and Little Snow White noong 1972, Poor Little Rich Girl at Anghel ng Pag-ibig ng kaparehong taong ding yun. Nilaunch naman siya bilang teenager kung saan ginamit na niya ang kanyang tunay na pangalan sa pelikulang Ibulong Mo sa Puso na ipinalabas noong 1984. At dito nakatambal ang isa sa mga pambatong matinee idol noon na si Albert Martinez na naging asawa na nga niya matapos silang magkainlaban. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel, maging ang ating OJT from Rizal Technological University na si Henry Doblas. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan.
at balitang sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ang ating segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.